Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Rehabilitation Czar Panfilo Lacson, binwaltahan ni Senador Miriam Santiago. Inilabas na polis ni Lacson, tinapatan naman ng listahan ng closet gays. 8 pang dam sa Luzon, bumagsak na rin ang water level. Mga sakahan una pong maapektuhan. Department of Health, iniimbestigahan na rin ang paglalagay ng adhesive tape o adhesive tape sa bibig ng isang bagong silang na sanggol dito sa Cebu. Pilipinas gustong pagbayarin ng China dahil sa pagmamatigas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa balitang negosyo, mahigit 60 drivers nagtapos sa training for tourist drivers sa South Cotabato. At balita sa ibayong dagat, bagong World Trade Center sa New York malapit nang buksan. RMN News, ang nationwide. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Miyerkules na ngayon, 14 ng Mayo 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Ito tayo sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXVC 693 RMN Butuan, DXIC 711 RMN Iligan, at sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Siyempre, the weather today, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang patuloy ho na nakakaapekto ngayon sa Southern Mindanao, habang ang Ridge of High Pressure Area o HPA naman ang umiiral sa Luzon. At dahil po dito, ang Caraga at Zamboanga Peninsula ay makaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay maaring makaranas ho ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Tinatayagot ang temperatura natin sa Kamaynilaan ay 25 pa rin hanggang 36 degrees centigrade. Headline natin, tinapatan ng listahan ng mga closet gays or bisexuals ni Senador Miriam sa Defensor Santiago ang napolis na hawak naman ngayon ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson. Una na kasing tinukoy ni Lacson na kasama si Santiago sa listang ibinigay sa kanya ng kampo ni Janet Napoles. Tugon rito ni Santiago ay may listahan na ibinigay din sa kanya at ang pamagat ay closet gays or bisexuals sa public service, kung saan handa niya itong papangalanan sa publiko sa pamamagitan ng yes or no answer. Binanatan pa ng senadora si Lacson sa pagsasabing may umiikot ngayong affidavit upang ipanawagan na mag-leave of absence na ang Rehabilitation Czar na tinawag niyang Pinky Lacson dahil sa nakatagda nitong gender change operation sa isang tagong clinic sa Amerika. Kasabay niyan, binigyan din ni Santiago na kahit sino ay maaring maglabas ng anumang listahan, pero kung walang lagda na ng kinauukulan ay hindi dapat itong paniwalaan. Imbesan niyang katigan ng listahan ng Rehabilitation Czar, mas mainam na maisa publiko ang listahan ng whistleblower na si Ben Hurloy dahil suportado niya ito ng mga dokumento. Nanatili naman ang tiwala ni Paulong Noynoy Aquino kay Budget Secretary Florencio Abad. Ito ay sa kabila ng revelasyon ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson, ang dating congressman ng Batanes ay kabilang nga sa masangkot sa 10 billion pesos pork barrel fund scam. Ayon po kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma, ang nasabing aligasyon na hindi na dapat pang makaapekto sa posisyong pinagsisilbihan ni Abad ngayon.
Pagdidiin niya, patuloy namang nagtitiwala ang Pangulong Aquino sa trabaho ni Abad bilang kalihim ng DBM. Samantala, tiniyak naman ni Coloma na walang sino man kahit kaanib daw ng presidente ang mananagot kung mapatunayang o dapat managot kung mapatunayang daw sa nasabing pork barrel scam. Sinabi rin mismo ng Pangulong Aquino na ang gobyerno ay papanig kung saan sila dadalhin ng mga ebidensya. Ang palasyo, kakasuhan nga yung mga kaalyadong ituturo ng matibay na ebidensya sa PDAP scam. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report! Hindi magdadalawang isip ang Administrasyong Aquino na sampahan ng kaso ang mga kaalyadong mapatutunayang sangkot sa 10 billion pesos pork barrel scam. Ito ang sinabi ng Malacanang matapos lumabas sa Napoles list na ipinasa ni Secretary Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee ang ilang pangalan ng mga kaalyadong senador, kongresista at miyembro ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Communications Operations Secretary Sonny Coloma, tulad ng lagi nilang sinasabi, gagamitin nila ang batayang prinsipyo na itinakda ni Pangulong Noynoy Aquino sa nasabing usapin. Sinabi ni Coloma na hahayaan na lang nila ang mga ebidensya na siyang magturo kung sino ang mga dapat sampahan ng kaso sa pork barrel scam. Muling tiniyak ni Coloma na wala silang kakampihan at uusigin ng lahat ng sangkot sa anomalya kung may konkretong ebidensya laban sa mga ito. Kasama mo sa Palasyo na Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Nationwide. Police scripted cover up ayon sa isang mambabatas. Kasama natin sa balita kon debatak. RMN Report. Tinawag na scripted cover-up ni Gabriela Representative Luz Ilagan ang maraming bersyon ng Napoles. Ayon kay Ilagan, scripted cover-up na ang paglitaw ng tatlong magkakaibang bersyon ng listahan bilang panlito sa mamamayan. Isa pa ay ginawa ito para proteksyonan ng mga kalyado ng pamahalaan na kasama talaga sa Napoles list na hanggang ngayon ay nakakalaya pa rin sa pangungusga ng taong bayan. Sa tingin pa ng kongresista ay pinapaikot na lamang ng DOJ, Senado at ng Malacanang ang publiko sa pagsasabing mayroon silang nakuhang listahan ngunit hindi naman ito tunay na ibinubunyag sa publiko. Lumalabas lamang anya na wala talagang intensyon ng gobyerno na ilahad ang mga tunay na sangkot at papanagutin ang mga ito. Kasama mo mula sa Kamara, Kondebata, Tatak RMN. DOJ Secretary De Lima nanawagang hintayin ang pasya ng Senado sa Napoles list. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Nananawagan si Justice Secretary Laila De Lima sa publiko na hintayin na lamang ang magiging pasya ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa pagsa publiko ng Napoles list. Ayon kay De Lima, ayaw na niya makigulo pa sa paglabas ng kanya-kanyang bersyon ng di umano'y Napoles. Kasabi nito, tikom ang bibig ng kalihim kung ang mga lumabas sa Napoles list ay siya bang listahan o kapareho ng ibinigay sa kanya na itinuturing na pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kaso nito muli iginit De Lima na tatalima siya sa sabtina ng Senado at ihahatid ang listahan doon bukas. At kung siyang tatanungin, iminungkahi niya na maging responsable at maging matalino sa pagpapasya mga senador kaugnay sa pagtrato nila sa Napoles list dahil ayaw umano niya pagpestahan ang nasabing listahan ni Napoles. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. O mga kasama, sa patuloy na mainit na panahon, bumagsak na rin ang antas ng tubig sa 8 dam sa Luzon. Kabilang sa mga may mababang water level ay ang Gat at Ipo Dam sa Bulacan, Lamesa Dam sa Quezon City, ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet at San Roque Dam sa Pangasinan, ang Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Lalawigan ng Laguna. Ang mga nasabing dam ay pinagkukuhanan ng water supply sa mga sakahan sa Luzon. Pinangambahang lalo pang lumalang sitwasyon kapag pumasok ng El Nino. Sa ngayon, tanging ang Pantabangan Dam na lamang sa Nueva Ecija ang natiling stable. Iniimbestigahan na ng Department of Health naman sa Central Visayas ang insidente ng paglalagay ba naman ng nurse sa isang private hospital ng adhesive tape sa bibig ng isang bagong silang na sanggol. Ay kay DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas, nagbuo na sila ng fact-finding team na mag-imbestiga sa ginawang hakbang ng Cebu Puriculture Center and Maternity House. Kaugnay rito ay pinagsusumite rin ang pagamutan ng report kaugnay sa insidente kung saan ito ang kauna-unahang nangyari sa Cebu. Sakaling mapatunayang may nilabag sa standard procedures ang paggamutan, tiniyak ni Bernadas na pananagutin nila ito. Una nang inireklamo ng mga magulang ang paglalagay umano ng isang nurse ng tape sa bibig ho ng kanilang bagong silang na sanggol dahil umano sa walang tigil nitong pag-iyak. Nabatid na natuklap ho yung manipis na balat ho sa labi ho ng kawawang sanggol.
Gusto ngayong pagbayari ng China ang Pilipinas ng unaffordable price dahil sa patuloy nitong pagmamatigas sa usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay sa pahayagan ng China Daily, sinisi ng Beijing ng Pilipinas, Vietnam at Japan sa pagtaas po ng tensyon at pagbabansag sa kanila na bully o siga pagdating sa territorial claims. Una na kasing inireport ng Vietnam na nasira ang ilan sa kanilang mga barko ng China matapos itong banggain at gamitan ng water cannon para itaboy. Sa nasabing insidente, 6 na nasaktan. Agad naman buwelta rito ang China at sinabing ang Vietnam ang nangharas sa kanilang deep sea oil rig sa may Paracel Island o kinikilala na Shisha Island. Inakusa naman ng China ang Pilipinas na mali ang pag-aresto sa 11 Chinese fisherman sa Hasa-Hasa Shoal. Binatikos din po ng China naging pahayag ni US President Barack Obama na tutulungan nito ang Pilipinas sa laban kung sasakaling magkaroon ng malalang hidwaan sa pagitan ng ibang bansa. Janitress doon sa Iloilo Airport na nagsoliho ng pera ng pasahero pararangalan ng kaap. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Naghahanda ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagpaparangal sa matapat na janitress ng Iloilo Airport. Si Robelin de la Peña ay nagsauli ng bagang naglalaman ng aabot sa 1.5 million pesos na foreign currencies at laptop. Ayon kay de la Peña, inakala niyang play money ang dirhams at francs na laman ng napulot na itim na bag habang naglilinis sa departure area ng Iloilo Airport. Nakapangalan ng bag sa isang Ramsey Ferry na commercial director ng STA Togo Auto Parts na nakabase sa Lomé, Togo, Africa. Nabatid na ito ang ikalawang pagkakataon na pararangalan ng kaap si de la Peña dahil sa pagsasauli ng mahalagang gamit na napulot sa paliparan. Kasama mo sa Iya Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Deadline naman sa paglilipat sa mga evacuees sa Zamboanga City itinakda bukas. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Bukas na ang nakatakdang araw ng paglilipad ng mahigit 1,000 mga pamilya mula sa Artelin Boulevard para sa kanilang pansamantalang tirahan sa Masepla sa may barangay Mampanga. Dito sa Costa Este naman ang lungsod ng Zamboanga. Ito naging pahayag ng alkalde ng lungsod ng Zamboanga, Maria Isabel Climaco Salazar, para naman malinis na umano ang Artelin Boulevard mula sa mga evacuees. Maliban pa dito ay dagdag sakit ang ulo ang iba pang mga nag-kunwaring mga evacuees na buhat naman sa iba't ibang mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na pinapawi rin ng gobyerno lokal ng Zamboanga. Layunin ng lungsod na malinis na ang Artelin Boulevard para masimulan naman ang rehabilitasyon na sinasabing lugar at nang may balik naman ang maging forma nito na kung saan ngayon ay talagang nasira. Dahil naman sa paglagay ng mga bahay, itong mga pansamantalang tirahan naman ng mga evacuees na sabing lugar. Inaasahan na bukas sa paglilipat ng mga ito ay talagang maklear na ang buong Artelin Boulevard at isusunod naman ng pamahalang lokal ang iba pang mga evacuees na nakatira naman sa mga iba't ibang paaralan dito sa lungsod para naman masimulan ang paglilinis ng mga ito sa pagtataon naman ng pagbubukas ng klase itong buwan ng Hunyo. Nagbigay na rin ng instruction ang mismong Deputy Secretary Bro Armin Luistro dito sa pamahalang lungsod na kailangang maalis na ang mga evacuees sa mga eskwelahan para naman na hindi maistorbo ang mga bata sa pagsisimula ng klase. Maliban dyan ay sisimulan na rin bukas ang pagtatayo ng mga tirahan nito mga evacuees sa mga barangay na nasunog nakaraang giyera dito sa lungsod ng Zamboanga. Samantala, ngayong umaga naman ay itatalaga si Archbishop Romulo de la Cruz bilang arsobispo ng lungsod ng Zamboanga. Matagal-tagal rin panahon na walang arsobispo ang lungsod dahil naman nang mailipat si Archbishop Romulo Valle sa Davao ay naging bakante ang nasabing pwesto. Mula rito sa RMN Zamboanga, kasama mo, Bong Simbahon, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dagdag singil naman sa kuryente, asahan na ng mga consumers dyan sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Seliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report.
Dahil sa rotational brownout na nararanasan sa Cagayan de Oro, asahan ng mga consumers ang dagdag na 8 centavos per kilowatt hour sa kanilang electric bill. Ito dahil sa pinatupad na ang Cagayan de Oro Electric Power Net Company si Palco ng Interruptible Load Program na ibig sabihin ng paggamit ng power generators mula sa malalaking power consumers sa lungsod. Ayon sa si Palco, ini-offer ng malalaking consumers sila ng mga mall ang kanilang generators upang makadagdag ng supply ng kuryente sa si Palco, ngunit kapalit naman ito magbabayad naman si Palco ng halaga ng diesel na nagamit ng generator at ang halagang ito naman ay ipapasa sa mga consumers na makikita na sa susunod na electric bill. Ang dagdag na 8 centavos na ay aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tatak, RMN. RMN News, Negosyo. Mga kasama sa South Cotabato, mahigit sa 60 mga driver sa bayan po na makilala nagtapos ng training for tourist drivers as tourism frontliners sa panguna siyempre ng DOT Region 12. Ang mga partisipanteng drivers ay may biyaheng patungo sa ilang tourist destinations gaya po ng Barangay New Israel, Batasan Falls, Tausuban Falls at Lake Agco. Layo naman ng nasabing pagsasanay na maturuan naman ito ng tamang pamaraan po ng pag-estima na mga turistang dumarayo sa mga komunidad sa lungsod ng Kidapawan at mga bayan po na makilala at ng Magpet o KMM. Kabilang sa may tinuro sa nila yung proper hygiene, customer relations, tourist handling, road safety, child-wise tourism, photography at impormasyon gagawin sa iba't ibang mga destinasyon sa rehiyon. RMN News Abroad. In New York ho tayo, malapit ang buksan ng bagong World Trade Center. Alala nyo ho yun, yung natumbang Twin Tower, kung saan ang original nito ay nawasakan noong September 11, 2001 terror attack. May plano na rin magtayo ng Muslim Community Center at mosque na kalapit nito, bagamat mas simpleng bersyon ito kaysa sa naunang proyekto. Kabilang sa panukalang 3 palapag na gusali na may maliit na mosque para sa mga debotong Islam. Matatandaan na noong 2010, lumakas ang protesta laban sa anumang naunang plano para sa 15 palapag na Muslim Community Center, subalit ito'y kinansela. Sa ngayon, hindi pa inihayag ng mga developer ang plano at ang pagkukunan naman ng pondo. Ngunit, iginit ng mga ito na ang bagong gusali ay mas magiging kapanapanabik na istruktura handog para sa mga paniniwalang Islam, sining at kultura nito. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Miyerkules, May 14, 2014 na tayo. Sa mga taga-Pagadian, susunod na dyan sina kasamang Tirso Buknoy, dumapit. At sa si Loreline Lingling Bangkiao sa RMN News Diretso Balitang Pagadian. Pwede niyong panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Salamat kasamang Buddy at ito na ho yung huli naming pagtatambal ni kasamang Buddy ngayon sa umaga. Maraming salamat kasamang Weng. Dahil bukas ay solo ako, no? Hanggang Biyernes. Sasabihin ko, huli nating pagsasama today, ngayong umaga. Sa pagsasama natin. Dahil meron na kami kanya-kanyang plano. Alright. Sama nyo sa serbisyo publiko. Salamat kasamang Buddy sa napakaraming taon nating pagsasama. Sa RMN News Nationwide at saka sa tanghali. Tama. Salamat sa inyong suporta rin, mga kasama dito sa RMN. Sama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo nationwide. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News nationwide. El Ora ay tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Ang balitang ito ay handog ng TGP, The Generics Pharmacy. Basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,600 branches nationwide to serve you. Vilma Santos Recto po. Tayong mga Pinoy masyadong matiisin. Na minsan wala sa lugar. May sakit na nga, tinitiis pang nararamdaman sa sobrang mahal ng gamot. Masama ho yun. Ba't magtitiis? Merong The Generics Pharmacy. Safe at sing-effective ng branded na gamot. Tiwala po ako dito. Sana kayo rin.
Sa The Generics Pharmacy, dala ang dekalidad na generics. Yung nakikita sa reseta ng doktor. Safe at sing-effective ng branded. Inumin, pulutan at sound trip? Instant inuman! Thanks bro! Layon! Anong sekreto mo? Mga tansan ko. Ha? Dahil sa piso sa Tansan promo, lahat ng Tansan ay as good as cash. Ipalit lang ang mga Colt 45, Beer na Beer o Tanduay Ice Specially Marked Tansan sa Cebuana Lulia branches at may instant cash ka. Kaya pag marami ko naipon, instant pera bro. Kaya tara na at sumali sa piso sa Tansan promo. Mga bro! Ako ang taya next time! Sali na sa Asia Brewery Piso sa Tansan promo per BFAD FDA promo permit number 00660 series of 2014. Promo runs in Luzon from April 1 to May 31, 2014 and is for ages 18 years and above only. See posters for details. Drink responsibly. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa